Excited ba kayo sa hapon na to? Ayan. Sino po ang excited? Sino ang masaya sa hapon na to? Taas nga po ang kamay. Purihin ng Panginoon. Ang daming masaya ngayon. Bigyan ng jacket yan. Praise God. Ayan. Nagising na si Anisa. Ayan. Purihin ng Panginoon. Ako po ay nagpapasalamat sa Diyos. Nandito tayong lahat upang makinig ng salita ng Diyos. Patuloy tayong lumago sa ating spiritual na buhay. Nawa, ang dalangin ko ay pagkatapos ng ating pag-aaral ngayon, pakikinig natin ng mga salita ng Diyos ay mas maunawaan pa natin ang kanyang mga salita at ang kanyang kalooban sa ating buhay. Ang topic natin sa hapong ito, mga mahal na kapatid, ay You Must Be Born Again. Ayan. Sino po sa inyo rito ang madalas naririnig yung salitang born again? Ayan, born again. Narinig nyo na ba? Hello, may kasama ba ako rito? Are you with me? Hello? Ayan. Narinig nyo na po ba yung salitang born again? May nagtanong ba sa inyo na, born again ka ba? May ganun ba? Ayan. Minsan, may magtatanong sa atin kung ano ang ating religion. At sasabihin natin, born again ako. Ayan, born again. So maraming misconception about the born again, yung word na born again, o yung phrase na born again. Maraming kalituhan o confusion or misconception o maling pagkakaalam patungkol sa salitang born again. Kaya sa hapon na to ay susubukan natin na unawain ano ba ang ibig sabihin ng salitang born again at paano ba natin ito ipapamuhay? Paano makikita sa atin yung buhay bilang isang born again? Okay? Tingnan natin yung ating outline. Sige po, next slide. Yan. Ito po ang magiging outline natin sa buong isang buwan ng April. So, series outline. So, sa hapong ito, ang pag-aaral, ang topic natin sa hapong ito ay What is born again? So, ano nga ba ang mga salitang born again? And then, of course, sa hapong ito, matatalakay din natin yung how to be born again. And then, yung characteristics, number 3, characteristics of a born again person. And number 4, benefits of being born again. It will be discussed or ito yung ating magiging topic next Sunday. And then, sa third Sunday naman ay yung number 5, the mission of a born again person. So, ito munang dalawa, number 1 and number 2, what is born again and how to be born again. Excited ba kayo malaman what is born again and how to become born again? Excited ba kayo mga kapatid? Ayan, hallelujah. So, tingnan natin. Okay, next slide. Yan. Sa John chapter 3, verse 1 to 6, may talata po dyan na pag-uusap ng ating Panginoong Jesucristo at ni Nicodemus. Teka, sino ba si Nicodemus? Si Nicodemus ay isang teacher of the law, isa siyang Pariseo. Pag sinabi nating Pariseo sa Bagong Tipan o sa New Testament, nung panahon na yon, ang mga Pariseo po ay sila po ay mga may mataas na katungkulan sa sinagoga o doon sa kanilang Jewish sect. Meron silang religion, no, yung kanilang Judaism, ang religion nila, at ang mga Pariseo, sila yung master, sila yung mga tagapagturo ng Judaism. So, mga eksperto ito sa batas ng Diyos, no? Si Nicodemus. Pero pansinin natin, when si Nicodemus, sa kabila ng kanyang pagiging may alam sa Judaism, he came to Jesus asking this very, very important question. Ano yung tanong niya? Tingnan natin, sabi niya, Now there was a Pharisee, a man named Nicodemus, who was a member of the Jewish ruling council. So yan yung background ni Nicodemus. Siya po ay isang may mataas na katungkulan sa kanilang ruling council, no? Bahagi siya ng ruling council at isa siyang Pariseo, teacher of the law. Verse 2, sabi doon, He came to Jesus at night and said, Rabbi, we know that you are a teacher who has come from God. For no one could perform the signs you are doing if God were not with him. Number 3, verse 3, Jesus replied, Verily or very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. Sa Tagalog, sabi niya,
sa katotohanan kong sinasabi sa iyo na walang makakakita sa kaharian ng Diyos maliban siya ay ipanganak na muli. Okay? Then number 4, how can someone be born when they are old? Nicodemus asked. And then, surely they cannot enter a second time into their mother's womb to be born. Sabi ni Nicodemus, paano ang isang tao ay ipanganganak na muli? Hindi siya pwedeng bumalik sa sinapupunan ng kanyang ina para ipanganak na muli. No? Second time. For the second time. Hindi pwede yun. Diba? And then Jesus Christ replied again, very truly I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and the Spirit. Flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to spirit. So, ano yung napakahalagang tanong dito ni Nicodemus? Ang tanong ni Nicodemus is, paano siyang, ang issue dito ni Nicodemus ay, sa kabila ng kanyang maraming alam, marami siyang kinalaman o marami siyang nalalamang information about Judaism, pero hindi siya sure, hindi siya sigurado kung paanong papasok sa kaharian ng Diyos o paano makikita ang kaharian ng Diyos. Kaya alam ni Jesus yung puso ni Nicodemus, alam ni Jesus kung ano ang tunay na hinahanap ni Nicodemus. Kaya ang sagot ng Panginoong Jesucristo sa kanya, maliban na ang isang tao ay ipanganak na muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Maliban na ang tao ay ipanganak na muli, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Now, what is the word born again? Yung naka-highlight dito. What is born again? Next slide, tingnan natin. Okay, so what is born again? Yan. Yang mga sagot na yan ay based on the passage na binasa natin sa John chapter 3. Okay? Dahil ang born again is not a religion but a relation. Maraming tao ang akala nila, ang tingin nila o ang iniisip nila, ang misconception nila about the word born again, akala na ang born again daw ay religion. Kaya ka nagtatanong, may magtanong, anong religion mo? Born again. Maling sagot. Mali din yung tanong. Sapagkat yung born again, hindi po siya religion. And guess what, mga kapatid, kung iniisip natin na ang pagpasok sa religion ang makakapagligtas sa atin, o pagpasok natin sa isang religion ang magbibigay sa atin ng assurance of salvation, I'm sorry to tell you, you're wrong. Sapagkat hindi po relihiyon ang makapagliligtas sa atin. Hindi po relihiyon ang makapagbibigay sa atin ng forgiveness. Hindi po relihiyon ang daan para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan o para tayo ay makapasok sa langit. Amen? Hindi po relihiyon. Born again is not religion but a relation. Isang malalim na relasyon sa Diyos. So kapag pumasok ka sa pagtinanggap mo si Kristo, hindi mo tinatanggap ang isang relihiyon. You are not receiving or you are not affiliating to a new religion. You are actually accepting a relationship. That is the reason why yung second letter B natin, born again is not a religionship. It is not a religionship. Although walang word na relationship sa dictionary, no? Gawa-gawa ko lang yan. Born again is not a religionship, but a relationship. Sabihin nga po natin, born again is relationship. So born again ay hindi po pagiging membro ng isang reliyon. Amen? You cannot enter the kingdom of God. You cannot be child of God with religion or because of religion. You cannot. But you can enter the kingdom of God. You can become child of God based on your relationship with the Lord. Kaya kahit anong religion ang pasukin mo, wala kang relasyon kay Kristo, wala kang relasyon kay Jesus, all religion is nothing. All religion is useless.
May kakilala po ako na halos lahat ng reliyon dito sa Pilipinas, almost, no, hindi naman lahat, pero almost sinubukan niyang pasukin. Sinubukan niyang pasukin yung dati siya ay Roman Catholic. Lumaki siya sa Roman Catholicism dahil ang kanyang mga magulang ay Roman Catholic. Nung nag-aaral na siya, yung mga kaibigan niya na-invite siya sa iba na namang reliyon, napasok siya sa Iglesia ni Cristo. And then pagkatapos siya din ay naging miyembro ng Sabadista. Pagkatapos ay naging miyembro siya ng Church of Jesus Christ of the Latter-day Saints o yung Mormons. And then pagkatapos ay pumasok siya doon sa dating daan. Tapos napunta siya sa bagong daan, sa lumang daan. At kung ano-ano pang mga religion. And guess what? Sabi niya, sa lahat ng pinasok kong relihiyon, hindi ko natagpuan ang satisfaction in my soul and in my heart. Hindi ko natagpuan yung hinahanap ng puso ko. Meron pa rin akong hinahanap. Kasi lahat ng relihiyon na pinasok niya, lahat ng yon ay tinuturo lamang yung paano mo gawin yung tama. Pero walang assurance of salvation. And guess what? Nung maranasan niya ang tunay na born-again experience, doon niya na-realize na ang susi para makita o para makapasok sa kaharian ng Diyos ay hindi yung pag-anib, hindi sa pagiging miyembro ng isang reliyon, kundi ang pagkakaroon ng isang buhay na relasyon sa ating Panginoong Hesukristo. Ang tanong, meron po ba kayong religion o meron kayong relasyon sa Diyos at sa Panginoong Hesukristo? Ano yung meron sa atin ngayon? Do we have religion or do we have relationship with Christ? Sana po meron tayong, kahit wala tayong religion, but we have relationship with the Lord Jesus Christ. Yun ang importante, mga kapatid. And sabi niya, religion, born again, is not an emotional ecstasy, but a spiritual experience. Yung pagiging born again, mga kapatid, hindi po ito yung parang tinanggap mo si Kristo and then all of a sudden you are very excited. Hallelujah, praise the Lord. Talagang damang-dama mo yung, dahil sa sobrang saya mo, sa sobrang excited mo, nag-uumapaw yung emosyon mo, no? And then, pagkatapos ng ilang araw, balik ka rin sa dati mong buhay. Balik ka sa bisyo mo. Nung tinanggap mo si Kristo because of your emotion, sabi mo, isusuko ko na ang mga kasalanan ko. Hindi ko na uulitin ang mga kasalanan ko. Iiwasan ko na ang pag-iinom. Iinom na lang ako hindi na ako iinom ng beer brand na lang. Hindi na ako maninigarilyo. Ayoko na. Iwanan ko na yung paninigarilyo. Ayoko nang mag-yosi. Hindi na Marlboro. Winston na lang. Diba? Iwanan ko na. Kasi sobrang saya mo emotion Yun yung emotional ecstasy based on your emotion. Pero alam nyo, hindi. Ang born again, it is not a emotional ecstasy, but a spiritual experience. Naranasan mo ba yung biyaya ng Diyos? Yun ang iba. Iba yung emotional ecstasy. Iba yung spiritual experience. Spiritual experience yung naranasan mo, niyakap ka ng Panginoon, ipinadama niya sa iyo yung biyaya niya na kahit ikaw ay marumi, makasalanan, pinaramdam niya sa iyo ang pag-ibig niya dahil mahal ka niya. Naranasan mo yung pag-ibig ng Diyos. Nakita mo yung sarili mo, parang kang isang maruming basahan, pero nilapitan ka ng Panginoon, niyakap ka ng Panginoon. Sino sa atin dito yung gusto nating yumakap sa marumi? Wala, di ba? Kaya mo bang yumakap sa isang taong, yung taong grasa? Diyan sa halimbawa, may nakita kang taong grasa dyan sa kalye o dyan sa kalsada. Lalapit ka ba doon sa taong grasa pagkatapos yayakapin mo na parang kapatid mo, parang nanay mo, parang malayong kamag-anak na matagal mo nang hindi nakikita. Sasabihin mo, miss na miss kita. Tapos yayakapin mo, ang dumi-dumi niya, taong grasa. Kaya mo bang gawin yon? Hindi, di ba? Pero actually, ganyan ang itsura natin sa harapan ng Panginoon. Although naliligo tayo araw-araw, nagsusuklay tayo ng ating mga buhok, tapos nagbibihis tayo ng maganda at malinis, pero sa harapan ng Panginoon, tayo ay parang maruming basahan, parang tayo ay spiritually, tayo ay taong grasa. Pero nung makita tayo ng Panginoon sa ating kalagayan, tayo ay taong grasa, marumi dahil sa ating mga kasalanan, lumapit siya sa atin at niyakap niya tayo at ipinadama niya sa atin ang kanyang biyaya at pag-ibig at pagpapatawad. Hallelujah.
And that is spiritual experience. That is what you call born again. Naipanganak kang muli sapagkat naranasan mo ang biyaya at pagpapatawad ng Diyos sa iyo sa kabila ng iyong kasalanan. And lastly, not a physical rebirth, but spiritual reborn. Born again is not physical rebirth na papasok ka sa sinapupunan, babalik ka sa sinapupunan ng iyong nanay na hindi naman very impossible na mangyari yon. Walang taong makakagawa nun. Hindi tayo makakabalik sa sinapupunan ng ating mga magulang pagkatapos ipapanganak tayong muli ng ating mga magulang. Paano kung yung nanay mo matagal nang patay, matagal nang wala? Paano ka pang babalik sa sinapupunan ng nanay mo? Diba? Imposibleng mangyari yon. That is why born again, it is not a physical rebirth, but spiritual reborn. Kapag tinanggap mo si Kristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas at naramdaman mo sa puso mo, humihingi ka ng tawad sa Panginoon, Panginoon, nakikita mo ang iyong sarili, makasalanan ka. Lord, marumi ako, makasalanan ako, hindi ako karapat-dapat sa iyong harapan. Pero salamat po sapagkat ikaw ay namatay sa krus ng Kalbaryo, ibinigay mo, inihandog mo ang iyong buhay at ang iyong dugo para sa akin. Pagka ganun po ang ating nakita sa ating mga sarili at ganun ang ating naging panalangin, we experience what we call spiritual reborn. At tinatanggap mo si Kristo bilang iyong tagapagligtas. Amen? Si Kristo, hindi si Kristi. Amen? Huwag mo tanggapin si Kristi. Dapat si Kristo. Hallelujah! That is spiritual reborn. Ipinanganak kang muli sa spiritual na kalagayan. Sino sa atin ang gusto nating maranasan yon? O naranasan nyo na ba? Yung spiritual reborn. Ipinanganak ba tayong muli sa espiritu? Kapatid. Kung hindi pa natin nararanasan yon, gusto ba nating maranasan yon? Gusto ba nating maranasan yung spiritual reborn? Sagot po kayo. Bakit ang sagot parang sa ilong? Gusto po ba nating maranasan ang spiritual reborn? Gusto ba nating maging born again? Hindi natin tinatanggap yung religion, hindi tayo sumasali sa bagong religion. Gusto nating maranasan si Kristo. Gusto nating maipanganak muli sa espiritu. Gusto ba natin yun, mga kapatid? Now, tingnan po natin. Ito, how to become born again. Yan. Number one, if you want to experience born-again experience, you want to be born again, ito po ang dapat nyo gawin. You should not, hindi mo magagawa ito pagpasok sa religion, no? Hindi po religion. Hindi po religion, no? Number one, letter A, hear the word of God. Para pala tayo makaranas ng born-again experience, you need to hear the word of God. Sabi sa Romans chapter 10, verse 14 to 17, sabi ron, how then can they call on the one they have not believed in? And how can they believe in the one of whom they have not heard? And how can they hear without someone preaching to them? Kaya importante may nagpipreach, importante may nangangaral. Kasi doon lamang makakarinig ang tao sa pamamagitan ng pangaral. Verse 15, and how can anyone preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who bring good news. 16, but not all the Israelites accepted the good news. Isaiah says, Lord, who has believed our message? 17, pakinggan niyo mo pong mabuti, mga kapatid. Consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word about Christ. Ang isang tao ay magkakaroon lamang siya ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo matapos niyang mapakinggan ang mga salita ng Diyos. Without the preaching of the Word of God, without hearing the message of the Word of God, without hearing the gospel of the Lord Jesus Christ, you cannot put your faith in Christ. Kaya kailangan mong marinig ang salita ng Diyos, makunbik ka ng banal na Espiritu, maunawaan mo na ikaw ay makasalanan at nais mong tanggapin si Kristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas through the hearing of the Word of God. Doon pa lamang magkakaroon ka ng pananampalataya sa Diyos. Kaya yung mga hindi nakarinig ng salita ng Diyos pero pumasok sa relihiyon, pansinin po ninyo yun. Hindi nakarinig ng salita ng Diyos.
Oh, hindi nagkaroon ng pananampalataya, pero yumakap sa isang relihiyon, hindi nagbago ang buhay. Hindi nagbago ang kanyang pamumuhay. Ganun pa rin yung buhay niya. Kasi hindi nga niya nilagay yung pananampalataya niya sa salita ng Diyos eh. Hindi siya nakarinig ng salita ng Diyos. So hindi rin na-exercise yung kanyang pananampalataya. You want to be born again, you need to hear the Word of God first. Sapagkat yung salita ng Diyos ang magpapabago sa atin. The Word of God, only the Word of God, only can change our heart. And it can help us to put our faith only in Christ. Amen? Number 2, letter B. How to become born again? Letter B, accept and believe Jesus in your heart. John 1:12, sabi ron, yet to all who did receive Him, to those who believe in His name, He gave them the right to become children of God. Amen? Sabi doon, kailangan mong tanggapin at paniwalaan si Jesus sa iyong puso. Sa akin lang, may puso. Kailangan mong tanggapin sa puso mo si Kristo. At sabi roon, ang lahat ng tumanggap sa Kanya, to all who receive Him, to those who believe in His name, He gave them the right, what? To become, ano po? To become children of God. Sino po ang children of God? Sino po yung tinatawag ng mga anak ng Diyos? Yun lamang pong tumanggap kay Kristo at naniwala sa pangalan ni Kristo. Kaya kung walang Kristo, hindi mo pinaniniwalaan si Kristo, hindi mo pinaniniwalaan si Jesus Christ as your Lord and Savior, it's nothing. Wala yun. Useless yun. Kaya nga dapat tanggapin mo si Kristo, ang pangalan ni Kristo, sa puso mo. Tanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Receive Him, believe in His name. Letter C. Anong letter C? Sabi ron, confess with your mouth that Jesus is Lord. Romans chapter 10, verse 9 to 10. Sabi ron, if you declare with your mouth. Yung word na declare ay katulad din niya ng salitang proclaim or profess. No? If you proclaim in your mouth that Jesus is Lord and believe or confess, no? Pareho din yun. Declare, confess. If you declare with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Number 10, for it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you profess your faith and are saved. Ano yung pangatlong paraan para maranasan daw natin yung born-again experience? Confess with your mouth that Jesus is Lord. Maraming pagkakataon, tayo ginagamit natin yung ating mouth, yung ating lips, yung ating tongue sa walang mga kakwenta-kwentang bagay. Di ba? Minsan, mga bagay na pangsanlibutan, ginagamit natin yung mouth natin. Pero hindi natin nabibigyan ng pansin to use our mouth and our lips, our tongue, for eternal purpose, for eternal impact. And that is when we confess Jesus Christ as our Lord and Savior. Confess. So, it will start from your heart. Believe. Kailangan mong maniwala. Kailangan mong manampalataya sa puso mo na si Kristo ay Panginoon. And then, it will come out from your heart, will come out through your mouth, from your heart through your mouth, Jesus is Lord. That's the beginning of your step of faith in Christ. Sa puso, then sa ating mga labi, si Kristo ang Panginoon. And of course, once we do that, we have to humble our hearts. We have to humble ourselves. Kailangan nating humarap sa Diyos ng may pagpapakumbaba. May pag-amin. Panginoon, makasalanan po ako. Lord, hindi po ako karapat-dapat sa iyong harapan. Pero inialay mo ang iyong buhay para sa akin. Niyakap mo ako sa kabila ng aking karumihan, sa kabila ng aking kasalanan. Nilapitan mo ako. Niyakap mo ako, Panginoon.
Sa oras nito, inaamin ko ako'y makasalanan. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Mula sa araw na ito, Panginoon, tulungan mo ko na lumakad ayon sa iyong salita. Pag ganyan ang ating panalangin, mga kapatid, mag-i-start, mag-uumpisa yung tinatawag natin na born again experience in our life. Again, born again is not religion. Born again is our relationship with God. Tumayo po tayong lahat. Hallelujah. Hallelujah. Handa po ba kayo na kilalanin si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas sa hapon na to? Buksan po natin ngayon ang ating mga puso. Let's open our hearts. Buksan natin ang ating mga puso sa harapan ng Panginoon. Tayo po ay magpakumbaba sa Kanya. At tanggapin natin ang kaligtasan mula sa Panginoon. Let's all pray. O dakilang Diyos, salamat po, Panginoon. Salamat po sa iyong napakayamang biyaya para sa aming lahat. Hindi po kami karapat-dapat sa iyo, sapagkat kami maruming basahan, kami makasalanan. Araw-araw kami po'y nakakagawa ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa iyo. Salamat po sapagkat pinagkaloob mo si Kristo sa amin. Namatay sa krus, nag-alay ng buhay para kami iligtas. Panginoong Jesucristo, sa oras na ito, muli, nais ko pong tanggapin ka sa aking buhay, sa aking puso, bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Pumasok ka ngayon, Panginoon, sa aking buhay. Maghari ka. Masunod ko ang iyong mga salita at ang iyong mga kalooban. Pagpalain mo po ako sa pamagitan ng iyong mga salita. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Diyos. Sa pangalan ni Jesus. Amen.